palakpakan si Pastor Biboy, pati yung RTW. Pwede niyo bang tapikin ang bawat isa? Sabi niyo nga sa kanya, malapit na, na maririnig mo na ang kanta ni Jose Marichan. Okay? Malapit na po ang Pasko. Sino po dito excited na ngayong Pasko? Taas ang kamay. Grabe, July na. Ano? Next week, August, then bare months na. So, napakabilis ng araw. Tama ba? Parang sino dito para bang nakakapagod, nakakahingal maghabol ng oras? Taas ang kamay. Di mo nawamalayan na biruin mo bukas Lunes na ulit, Monday na ulit, papasok ka na naman. Di ba? Para hindi mo na ano yung trabaho mo. So anyway, nako mga kapatid, tingnan mo yung kasama mo. Malagkit na tingin. Okay? Kung mapapansin natin na hindi natin actually madalas napapansin na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Okay ba yun? Or unti-unting nawawala, or unti-unting dumadating, or mabilis dumating, at mabilis mawala. So, minsan yung time natin with our loved ones ay neglect natin at tinitake natin for granted na nandyan lang naman sila. So, pwede mo bang sabihin sa kanya, sa mga kaibigan mo, okay, sa mga mag-asawa muna, mag-asawa, tingin sa mag-isa, tingin sa dalawa, eye to eye, sabihin mo sa asawa mo, maybe kaninang umaga nakalimutan mo sabihin sa kanya, sabihin mo ka sa kanya, I love you. Sige nga, tingin kayo sa isa't isa, tingin, I love you. Okay, sa mag-asawa lang ha, okay? Baka pagkatabi mo, hindi mo asawa, huwag mo sabihin ng I love you. Okay? So, kung kasama mo naman, katabi mo ay magiging asawa mo, okay, magiging girlfriend mo ngayon, okay, sabihin mo sa kanya, wait. Okay? Be patient. Okay? And also sa mga kaibigan, kung kasama yung parents, so nakakatuwa, yung family church ngayon, nandito, buo, kompleto, nakakataba ng puso, ano? Nakakatuwa kasi, pag may makita ko lalo na pag family, pag isang pamilya buo, maayos, at ang bawat Filipino, bawat pamilya ng bawat Pilipino ay maayos, naniniwala ako magiging maunlad ang isang bansa o magiging maunlad ang bansa natin. Sabi ko nga nakaraan, the reason why bumababa yung ating economy hindi dahil sa government, kundi dahil sa maling values na meron sa loob ng isang pamilya. Amen ba yun? Do you believe that? Okay? Nagtatak sa isip ko nakaraan yung topic natin about we as parents, we model to weekly. Sabi doon, our children don't just become of what we say, but what? By what they see. Ano, alam mo mga parents, tayo po mga magulang, nako, hindi po tayo nandito para lang magpaaral o magpalaki ng ating mga anak. Nandito tayo para turuan at i-guide yung ating mga anak na someday magiging family man o person din sila. Kung paano nila ililid yung kanilang family, yun yung values na ibinigay at nakita nila sa atin. Mga parents, taas mga kamay, mga parents, please raise your hands, parents. Parents, tingin, taas kamay, huwag yung ibaba. Okay, parents. Okay, parents. Very good, parents. Ang topic nito ay para sa'yo. Sabihin mo, ako ang modelo. Sabihin mo nga, ako ang modelo. Mahina. Ako ay modelo. Ayaw sabihin talaga, no? Mga parents, nako, kahit na anong sinasabi nating maganda sa ating mga anak, pero kapag hindi nila nakikita sa atin, ay ano? Useless. Dapat po mga parents and soon-to-be parents, dapat ngayon, naku, napakapalad ninyo yung mga single, mga estudyante, yung mga nasa in a relationship, dahil ngayon pa lang, nire-ready na kayo ng Panginoon, dahil balang araw, okay, pag kayo ay naging magulang, paano yung ngayon ililid at ano yung magiging founded or foundation ninyo bilang isang family? No, ngayon meron ng mga parents, at meron mga parents na nandito na meron ng mga binata at anak ang mga anak, taas ang kamay. Ako may binata na, mga teenagers, yes, dalawa lang ka po. Magkakasigtad po ba tayo? Mga 19 basta yon, okay? Ang alam ko kasi si Kuya Troy lang matanda dito, pero
may binata na rin yan, ano? Anyway, alam mo mga, tayo po yung mga parents na ngayon, hindi pa po huli ang lahat para maging good role model. Are we clear? Amen? Ang nakakatawa na at yung mga may maliliit pa, ay nako, igihan po natin at ibigay natin yung pinaka-best natin to lead our children. And again, I will tell you this, our responsibility, though parents, our responsibility is to lead, guide, disciple, mentor, to pray for our children, lahat ng pwede natin gawin na maayos. But we are not responsible for our children. Ibig sabihin, mga nanay, mga magulang, pag meron silang ginawang masama o pangit, hindi natin responsible yon. Responsibility ng gumawa ng mali. At dapat natin ituro ang tama. Huwag natin isisi, okay mga kabataan, estudyante, mga anak dito, pag kayo nagkamali, kahit kayo ay galing sa isang broken family, at karamihan kasi nagre-rebelde ng mga estudyante, mga single, look at me, mga kabataan. Pag ikaw ay nagre-rebelde, kahit anong sama ng magulang mo dahil nagre-rebelde ka dahil sa kanila, kasalanan mo yan. Choice mo yan. Okay? Why? Because yung ginawa nila ay mali yung nagiging reactions mo. Katulad ng nangyari sa akin before. Broken family, ang ginawa ko, nagrebelde ako, naging atheist ako, nagdrugs ako, sinubukan yung drugs, nagbarkada. Pero dahil dyan, ang gusto kong gagawin, isaktan sila. Pero hindi ang totoo niyan, ang sinasaktan ko, ang sinisira ko is sarili ko. Ang responsibility niyan, hindi ng parents ko, kundi ako. Nakukuha nyo? But as parents, kausapin ko kayo, heart to heart, meron tayong responsibility. Pa sa ating mga anak is to guide and to teach. That's why, napakapalad at nakakatuwa. Kasi nga, ang Diyos ay hindi pa talaga tapos sa bawat isa. Okay? Is God good? All the time. And mostly, parents, families, sa mga bagong may pamilya ngayon, wag ninyong, unahin ang trabaho o pera sa pamilya mo. Dapat always know your priority. Siyempre, ang priority mo is sino? Number 1 is God. Sunod. Sino pangalawa? Family. Sunod. Trabaho. Sunod. Sarili. Sunod. Ibang tao. Inanaro natin konti. Okay, mas paiksiin pa natin para maintindihan natin. God, wife or husband, sunod, children, sunod, work and yourself. Okay po ba yan? Ang problema madalas, tingin sa akin most families nowadays, laging nauuna yung work. Or, ito pa na nauuna yung work. Ito pa na nauuna, okay? Number 1. Kaya madalas, nakakalungkot isipin, ang daming families, even ako, testimony ko, because yung father ko, ang tagal sa abroad. Broken family ang nangyayari. Kung hindi lang broken family, naging dysfunctional family. Okay pa ba yan? Pag mali ang priority. Mga magulang, huwag niyong ipagpalit ang pera sa pamilya niyo. Huwag niyong ipagpalit ang trabaho sa pamilya niyo. Okay? At sinasabi na, Pastor John, sabi ng Bible, dapat kami mga tatay mag-provide. Oo, ang provision, hindi lang pera, pati emotional. Dapat mo i-provide sa family mo. Yung time mo, dapat mo ibigay sa family mo. Lalo na yung tinatawag na love languages. Now, parents, look at me. Alam nyo ba ang love language muna ng asawa nyo? Pag hindi nyo alam, laging merong conflict. Parents, alam nyo rin ba ang love language ng anak ninyo? Okay ba yan? Pag hindi nyo alam, lalong magkakaroon ng rebellious children. Kasi pag mali ang pinapakita mo at hindi yun ang love tank nila, siguradong magkakaroon ng problema. Nagkakaintindihan ba tayo? Ay nako, sa couples namin lagi tinatanong, ano ba love language ng asawa? Bakit lagi siyang irritable sa'yo? Ako noon, sa asawa ko, okay? Ang akala niya ang love language ko. By the way, alam niyo ba yung love languages? 5 love languages. Ano yung una? Sige nga, magbigay ko. Quality time,
touch, giving gifts, service, affirmation. 5 love languages. Ang akala ng wife ko noon, wife ko ngayon, yung love language ko noon, okay, mali yung term ko. Yari ako mamaya pag please pray for me. Okay, baka sa labas sa matulog. Okay? Ang akala ni Ate Abby nyo noon, ang love language ko is gift. Kaya nga minsan, tuwing birthday o sometimes sa buhay ko, lagi niya akong sinasurprise sa mga bagay na akala niya gusto ko. At nainis siya kasi nga hindi ko daw na-appreciate yung kanyang effort. Na-appreciate ko naman, pero hindi ko lang gusto bakit niya ako binibigyan ng regalo. Hindi yun ang love language ko. Kaya kami nagkakaroon ng conflict. Alam niyo ang love language ko? Is touch. Pag niyakap niya ako, masaya na ako kahit wala akong regalo. Tama ba, Han? Okay? Affirmations, ang importante yan. Mga misis, mga wife, karamihan ng love language ng lalaki is touch. Pangalawa, minsan, affirmation. Meaning, you have to affirm, o yung bang, ang pogi mo, ang galing mo, alam mo, yung bang you have to, i-lift yung kanyang moral. Mga lalaki, karamihan ng love language ng asawa natin is affirmation and gift. Okay? You have to know. For parents, kaya nga dapat nating ipinapakita, kaya ang love is not just emotions, but a choice. Meaning, pipiliin mo talaga kahit anong sama niya, mamahalin mo pa rin. Now, kaibigan, dapat parents, napaganda na nito. Last week, nagko kami ng small group sa taas. Gusto ko yung sinabi ni Atan, tinanong niya kay Titus, okay? Nawala na ako. Kay Titus. Nag-struck din sa akin, tinanong ko rin sa anak ko. Sabi niya, sa anak niya kay Titus, how do you know that daddy loves mommy so much? Tama ba yung tanong ko? Okay, yun. Okay? Hindi lang si Titus, hindi niya kaya ipaliwanag, which is the good questions. Now, parents, tingin sa akin, parents. Tinanong ko sa anak ko to eh. Now, parents, talungin niyo anak niyo. Okay? Now, parents, ulitin ko lang ang security ng bata, hindi sa mga bagay na binibigay mo, kundi sa mga bagay na pinapakita mo. Malinaw ba? Talangin yung anak nyo, okay? Yung bang security nila, yung bang makita nila yung parents na hindi pwedeng maghiwalay kahit na nung mangyari. Yan ang security ng bata, lalo na sa mga batang maliliit. Are we clear, parents? You have to ask your children, nakikita ba kaya ng mga anak ko na mahal ko ang asawa ko? In front of AJ and JD, nahalikan ko si wife, niyakap ko, upang makita nila, ito yung picture ng marriage. Parents, huwag kayong mahiya. Okay? Kasi ang mag-boyfriend, girlfriend ngayon, walang hiya. Bakit? Masabi Pastor John. Kasi kung sino pa yung legal, sila pa yung nahihiya. Kung sino pa yung mga illegal, sila pa yung kakapal ng mukha. PDF tuloy. Ay, matawag doon. Mag-i-edit tuloy ako. Sila pa yung madalas magpakita sa public na sweet sila. Pero yung mag-asawa, wala. Dapat parents, marriage couples, we have to show them, how much we love our wife or husband by sa ating mga actions. Malinaw ba yun? And mostly, parents, akala natin good parents tayo pag napagtapos o nakapag magandang trabaho ng anak natin, magandang position, is successful parent ka. No. Makikita mo na successful parent ka pag sila na mismo ay meron ng kanya-kanyang pamilya. Kung paano nila nililid ang kanilang asawa at ang kanilang mga anak. Are we clear? Malinaw? At kung if you are in a relationship, mga babae, tingin sa akin, pag ang lalaki, boyfriend mo, hindi ka nililid sa tamang landas, iwanan mo na yan. Okay? Why? Because wala siyang tinatawag na foundation. And church, mga estudyante, kung ito ay product ng broken or dysfunctional families, now look at me, pwede mong simulan sa'yo yung tamang pamilya.
pwede nating i-break yung tinatawag na cycle. Are we clear? Yes? Are you with me? Yes, okay, very good. Because today, parents, we will talk about gift. Sino mga parents dito na gustong ibigay yung pinakamaganda para sa kanilang mga anak? Taas ang kamay. Taas. Wow, wala, kunti lang. Ako lang. Mga bad parent ba kayo? Ayaw magsitaas ng kamay. Yung bang gusto mong ibigay yung pinakamaganda para sa anak natin. Taas ang kamay. Yung gadget, yung school, kung saan sila mag-aral, yung damit, sapatos, etc., etc. Taas ang kamay. Gusto nating ibigay lahat para sa kanila. Because sabi ng Bible, even now, very biblical to, sabi doon, if you read in Matthew 7 verse 11, sabi doon, so if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Ibig sabihin, walang ama na sobrang sama na ibibigay niya pangit na hindi maganda sa kanyang anak. Gusto ng isang magulang na pinaka-best. Tama ba? Yes or no? Kaya nga maraming parents nowadays gusto nila yung mga anak nila mag-aral sa pinakamagandang school. Tama? Okay? Bibilhan ng pinakamagandang gamit. Gusto lang ipagmalaki yung kanilang anak. Walang masamang magulang. Okay? Na pwede niyang makita sa anak niya, ibibigay niya. Pag humingi ng pagkain, ibibigay buto. Walang ganon. Okay? Kasi inubos na ako kasi na to. Walang ganon. Gusto niya ibigay. Di ba minsan mga parents, isusubo na lang natin. Di ba may kasabihan, ibibigay pa natin sa ating mga anak. Okay? Di baling ako maghirap, wag lang sila. Di ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho ng mabuti para saan? Saan? Sa kinabukasan ng ating mga anak. But, now church, tingin sa akin, but what if what we give them actually hurts them? Baka may mga bagay tayong ibinibigay, mga magulang, tingin sa akin especially mga magulang ngayon, may mga bagay tayong ibinibigay sa mga anak natin na mag-hurt sa kanila. Okay? Yung bang magbabago yung kanilang ugali. May mga changes tayo. Now, parents, tingin sa akin, alam mo, nakakalungkot isipin, mga millennial parents ngayon, hindi nila hinihanda ang kanilang anak sa future. Kung paano sila tatayo someday sa kanilang mga sariling paa. Now, sabi doon, we need to worry less about today's happiness and more about tomorrow's what? Pakibasa nga ulit. 1, 2, 3, go. We need ibig sabihin na karamihan ng mga magulang ngayon, ang gusto lang na makita sa anak nila is masaya. Pero nagiging lumpo ang anak nila sa ibang bagay. Maraming magulang ngayon, tayo mismo ang nagpapalumpo sa ating mga anak. Kasi hindi natin sila nire-ready sa kanilang future. Like for example, maraming batang malilit ngayon or mga 8 years old, hindi marunong magsaing. Yes or no? Hindi marunong maghugas. Hindi nga marunong magligpit ng kama. Okay ba yun? Ang gusto lang natin, maging masaya sila. Like last week, ayaw natin silang mahirapan. Pero pag ganon ang mentality ng isang parents, look at me. Ibig sabihin, tinatanggalan natin sila ng karapatan, okay, na matuto at tumayo sa sarili nilang mga paa. Malinaw? Okay? Now, ang ganda nung sinabi dito, 3 gifts, okay, giving hurts. Ito yung 3 bagay. Okay, actually marami na baka mga bagay na ibinibigay natin sa mga anak natin is nagpapalumpo tama ba yung term ko, nagpapalumpo? Okay? Sa kanila, number 1 is what? We give them things they didn't earn. Pansinin mo kahit nasa punta ka sa shopping mall, may mga batang nagwawala. Kasi nga hindi nila nakukuha yung gusto nila. And then maraming parents na ayaw nang umiyak yung anak nila, bibili na lang. Malinaw ba? Ay nako. Alam mo, sila AJ, sila JD, ni minsan, okay, ngayon, kahapon lang, okay? Ni minsan, hindi ko sila binigyan ng bagong cellphone. Ang gusto ko makita nila, paghirapan nila yung cellphone nila. Yung before, pag yung cellphone kong luma, ibibigay ko kay AJ. Pero it doesn't mean yung cellphone na yan is kanya na.
Yan ay hiniram niya lang sa akin. Anytime, pwede kong bawiin. Because hindi yan sa kanila. Hindi yan nila binili. Ako ang bumili. Nakukuha nyo, at parents, magiging parents, someday, look at me. Huwag niyong ibigay yung mga bagay na hindi nila pinaghirapan. Like for example, halimbawa gusto nila mag-tablet o mag-gadget, hindi sila pwedeng mag-gadget hanggat hindi natatapos yung homework nila. Okay? Dahil sabi dito, one of the best things we can do is give our children the blessing of earning the blessings. Hayaan mo silang pagpagura nila minsan yung kanilang reward. Okay ba yun? Sino ito minsan parents? Ako, huwag niyo kayo magtaas ng kamay. Alam, nakakatuwa pag may nakikita kong video about sa City Light, yung mga anak na tinuturuan, nakakataba ng puso. Bago nila ibigay yung mga bagay na gusto nila, paghirapan din nila. Dapat makita sa kanila yung effort. Kahapon, pumunta kami sa, kaya ba yun? Yes, nung Friday. Nung birthday ko. Ako po ay I just turned Magnum 44. Bumutok na, sabi na mukha daw 35. Pag hindi kayo naniwala, minus points kayo sa langit, ha. Si AJ, third year college na, mag-aaral na, at kailangan niya ng mga something. So, sabi ko, kailangan ba ng tablet o laptop? Sabi niya, Daddy, okay na sa akin ng laptop. Okay, good. Dahil si AJ po, hindi naman sa pagmamayabang, meron siyang allowance from Taguig. Okay, na nakukuha. So sabi ko sa kanya, AJ, itong tablet na is worth ganito. Okay? Pag ginawa ko to, pag binili ko lang sa kanya, hindi niya pwede paghalagahan yung kanyang yung bagay na yan. Tama? Kasi minsan madalas yung binibigay lang sa atin, hindi natin binibigay ng importansya. Okay? So ang ginawa ko, AJ, gusto mo ba yan? Sabi niya, pwede na dati, nagulat do siya, bakit do siya binilhan? Okay? Ang catch ganito, may 900 pesos monthly. Okay? So AJ, magkano ang kaya mo? So Daddy, nagkwenta agad. Ano mo yung so, bakit ka nagkikwenta? Kasi kung gusto mo yung bagay na yan, pag-ipunan mo. May allowance ka naman everyday. Plus nakuha sa Taguig. Magkano ang kaya mo? Hanggang 2 years. 2 years yan. Sinadya ko lang 2 years upang mga kapatid, para malaman niya, hindi lahat ng bagay ay pwedeng nang kunin. Paghirapan mo. Amen ba yun? Parents, hayaan mong paghirapan ng anak mo yung mga bagay na gusto nilang makuha agad. Makuha nyo? Huwag nyo agad ibibigay. Kasi minsan, lalo may mga maliliit na bata, dadaanin kayo sa iyak. Pag once na ikaw ay nag-give in sa iyak, ibig sabihin, kontrolado ka na ng anak mo. Malinaw? Malinaw? Sino ito may mga teenager na? Ako, alam mo, sabi mo kay JD, alam mo, ang gaganda na sa amin. Pag may bagong gadget, siyempre unahin ko yung asawa ko kasi mas kailangan niya sa trabaho niya. Yung luma niya ibibigay sa akin, yung luma ko ibibigay ko kay AJ, at yung luma ni AJ ibibigay kay JD. Pasa-pasa! Okay? At si JD, yung mga gamit naman hindi naman ganun kasirang-sira, kundi dapat makita din kahalagahan. Hindi porket na gusto nila, kuha agad nila. Hindi porket marami yung mga kasama nila, wala yung anak mo, huwag mong bigyan. Okay ba yun? Hayaan nyo silang matuto at paghirapan yung mga bagay na na gusto na. Now, kaibigan, tingin sa akin. Kasi balang araw, alam mo, balang araw, okay? Pag sila ay nakadepende lalo sa'yo, hindi na sila mag-grow pa bilang isang tao. Now, church, tingin sa akin, look at me. Parents, dapat yung dependence ng anak natin mula sa atin papunta sa Panginoon. Nakuha nyo ba? Parents, do you hear me? Dapat ituturo natin, ang goal natin, yung dependence sila sa atin, ituturo natin someday mapupunta sa Panginoon. Malinaw? Are you with me? Okay? Now, sunod doon, not only that, giving hurts when we give them praise. Now, church, listen to this. They don't deserve.
we give them praise that they don't deserve. Ano yung ibig sabihin yan? Now for church, alam mo ba nung bata ko, lagi sinasabing, alam mo John, ang galing-galing mo, ang talino mo, okay, ang pogi mo. Ikaw ang pinaka. Okay? Now church, ang reality, hindi naman talaga ako pinakamagaling. Ang reality, hindi ang pinakapogi. Meron pang mas hihigit pa sa akin. Now, ang pumapasok sa mentality ng church, listen to this, pag yun ang lagi natin pinapasok sa kokote ng bata, alam mo, ang gagawin niya, in order pala para ma-accept ako ng mundo, kailangan maging matalino, magwapo, at magaling. Minsan, hindi na, ang lumalaki, hindi yung puso, kundi yung ulo. Nagigets nyo ko? Now, church, alam mo lagi ko sinasabi kay AJ, kay JD, na hindi dahil nagsa-celebrate tayo, hindi dahil sa mag-good grades ninyo, kundi sa effort na ginagawa mo every day. Sabi ko kay AJ, ang galing, every day kayo tumutugtog. Hindi ko sinabi, ang galing-galing mo na. No, ang sinasabi ko, ang galing ng time na binibigay mo doon sa talent mo. Malinaw ba? Parents, are you with me? Clear? Ay nako, malinaw? Parang masama ng tingin nyo sa akin. Okay? I-magnify natin yung effort. Okay? Dahil sabi natin, it's better. Okay? It is better to praise the process than to praise, the person. Kaya nga sa sital sa mga leaders, hindi ko sinasabing, alam mo bro, ang galing mo. Alam mo sinasabi ko, thank you sa effort and time na binibigay mo. Why? Because pag ganon ang nangyayari, ibibigay niya lalo yung best effort niya. Yan, may kumakanta na sa likod. Okay? Imagine ako, mga next week ba, mga anak na rin si Beb? Dumadami na yung mga baby. Okay? And then, meron pa magpapakasal next year. Sino yung pastor? Claiming, joke lang. Okay? So it's better to praise the process than to praise the person. And also, lastly, we give them freedoms. Now, church, listen to this, parents. We give our children freedom, okay, that they can't handle. Now, tingin sa akin. Hindi ko makuha yung logic. Halimbawa, si Rhythm, tatawid. Sa kalsada, papayagan mo, Rizal, di ba? Hindi. Ikaw, Pastor Jay, papayagan mo? Di ba? Hindi, why? Isipin mo, ang bata-bata para lang tumawid. Tama? Pero, parents, most parents, hindi ko makuha yung logic. Bawal sila magtrabaho, bawal sila maghugas kasi bata pa, pero binibigyan natin ng cellphone na makapag-access sa lahat ng dako ng mundo. Yun ang hindi ko maintindihan. Ayaw natin silang turuan tumayo, pero meron silang gadget, meron silang mga bagay na kung saan makapag-access sila sa mga TikTok, sa mga porns. Lalo sa mga teenagers. Meron silang sariling mundo. Okay? Me and AJ, legit, chinecheck ko yan lagi. Hindi dahil gusto ko lang makontrol, kundi gusto ko silang mag-guide. Makuha dapat na yung trust. Nakuha nyo? And parents, ay nako, bato-bato sa langit. Tamaan. Sana mapag-isip-isip. Grabe na ngayon. Alam nyo pa ba ang hirap maging parents ngayon? Kasi ang dami nating kalaban. Lalo na yung social media. Lalo na yung mga bagay na napapanood. Alam nyo ba, nanonood ako? Nabubulol ako. Nanonood ako ng ano nga ba yung title, Joan? Bad Breaking? Breaking Bad. Okay? Sorry, Bad Breaking. Mahilig kasi ako sa mga series, may mga twist. Anyway, di ka naman kayo nire-recommend. Okay? Ang bida is gumagawa ng meth o ng drugs. Alam mo, minsan, galing pala, yung movie, kayang i-manipulate yung ating isipan. Now, church, listen to this. Instead, na gusto mo, ang tamang pag-iisip, dapat mahuli ang mga taong yan. Yes? Kasi marami ang sinisirang mga buhay ng kabataan o taon. Malinaw? Pero, dahil ang bida is gumagawa ng meth, pakiramdam mo, kampi mo siya, kalaban mo yung authority. Malinaw ba?
At sa panahon ngayon, no, mga magulang, tingin kayo sa akin ha, ang mundo, tinuturo ngayon, sex before marriage. Ang tinuturo ngayon, confusion ng gender. Kuha nyo? Kung ano yung madalas nilang napapanood, napapakinggan, yun ang magiging sila. Ang sad to say, ang daming parents passive. Bato-bato sa langit, tamaan. At ang masakit pa, pag may mga teenagers na malalaki na sila. No. Dapat nandun yung guidance. Especially mga tatay. Tingin sa akin, tatay. Dapat tayo ang haligi. Dapat tayo ang mag-lead sa family. Dapat tayo ang maging good example. Alam niyo ba sa survey, without the presence of the tatay, karamihan ng anak is rebellious, addict, confused sa gender, out of school youth, nabubuntis ng maaga because walang presence ng tatay. Check nyo ang survey. Mga parents na dito, tatay, dapat maging firm tayo kung ano yung totoo. Kundi hindi yun, ano yung sinasabi ng mundo. No! Dapat mayroon tinatawag na core values ang isang family. Maging firm tayo. Pag sinabi mo yung no, no. Pag sinabi mo yung yes, yes. Malino ba mga tatay? Taas nga kami mga tatay. Tatay. Taas. Okay? Tatay. Mga tatay, tingin sa akin. Ang unang sisirain at atakihin ng kaaway, yung tatay. Pag once na ang haligi, sira lahat, magka-crumble ang buong family. Clear? Mga tatay, sabi ni Nehemiah, naku, ang ganda nito, sabi niya, fight for your families. Fight for your loved ones. Fight for your wife, for your lahat ipaglaban mo. Lalo na sa mundong ito. Ay nako, dahil mga tatay, especially pag may mga anak yung babae, nako, karamihan pa ito na lalaki. May mga anak na babae, may mga lalaki samantalahin yung pagkawala ng presyo ng tatay sa kanyang anak. Ay nako. Hindi ako galit. Nakakalungkot lang kasi. Maraming parents, alam naman nila ang tama, pero hindi nila kayang gawin. Bakit? Kasi nga, passive. Kasi nga, wala silang pakialam. Sinasabi nilang mahal sila, pero hindi sila nangingialam. Nakukuha niyo ko? Ay nako. Excited tayo magkaroon ng anak, pero hindi natin nakikita yung responsibility na kaakibat ng gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Merong string attached. Kaya that's why, every time na nagkakaroon ako ng baby dedications, merong tinatawag na vow. You say, I do. Pag hindi mo minimin yung sinasabi mo, balang araw aanihin natin yung mga bagay sa ating mga anak. We give them freedom they can handle. The best thing we can give to our children, nako, church, napakaganda, itong Shema, meaning ito yung most recite sa Bible, in the Jewish history. Alam niyo ba ito yung prayer nila, okay? If you read in Deuteronomy, chapter 6, verse 4 to 9, can we read this together? Sabi doon, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your strength. These commandments that I give to you today are to be on your hearts. Now, church, impress them on your children. When you say impress, ipakita mo that you love the Lord your God. Kasi the moment na hindi mo pinapakita yan sa mga anak natin, ay nako, kaibigan, tingin sa akin, alam mo, yung anak mo lalong lumalayo sa'yo. Hindi na sila maniniwala sa'yo. You have ipakita sa pamamagitan ng alin. Pagmahal mo sa asawa, sa nanay nila, pagmahal mo sa pamilya, pag-prioritize mo sa kanilang mga needs, sa kanilang mga love languages. Yan ang pwede mong ipakita to impress. Kaya naging number one si God, hindi lang every Sunday nang sisimba kayo. No!
number one means you are giving your 100% to love your family. Ibig sabihin, pinaprioritize mo ang Diyos sa family mo pag minahal mo sila, pag minahal mo yung trabaho mo, pag minahal mo yung ibang tao, yung trabaho, lahat, 100% by giving your best. 100% without expecting in return. Nakukuha niyo ko? Ang love is all about giving. Hindi siya exchanging, hindi conditional, kundi unconditional. Kahit na alam mo walang ibabalik sa'yo, mamahalin mo pa rin yung taong yan. At number one na kaaway ng love is unforgiveness. Sadly to say, ang dami sa families ngayon, ang daming unforgiveness. Hindi natatapos, patong-patong because walang forgiveness. Ang forgiveness, ulitin ko, ay hindi para doon sa taong nanakit sa'yo, kundi para doon sa taong nasaktan. Kasi when you forgive, merong healing. Nakukuha nyo? Gusto mo ba maging malaya? Parents, or children, taas kamay. Sino may gusto mo maging malaya? Taas ang kamay. Magpatawad tayo. Okay ba ba yan? Church, especially sa mga couples, please look at me. Bilang pastor, pakiusap ko na lang, huwag niyong hayaan na manalo ang kaaway sa relationship ninyo. Walang panalo sa inyo pag pareho kayo mataas ang pride. Pareho kayong talo. At ang kawawa, yung mga anak natin dahil sila ang nagdadala ng bigat ng situations. Clear? Clear? Malinaw po ba? Okay, and again, sige nga, husbands and wives, pakiakbay asawa nyo kung katabi nyo. Kung magkalayo kayo, pakitawag nga. Akbayan nyo, akbayan mo. Okay? Akbayan nyo. Pag di nyo alam, babatuin kayo sa sapato. Sige. Troy, nasan si Ai? Sa likod? Ay, sa taas ba si Ai? Tabihan mo. No. Sabi ni Troy. Nakakbayan nyo lang, ha? Wag nyong tatanggalin. Akbay, 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 akbay. Walang magtatanggal. Charles, mamaya ka na umakbay. Akbayan mo yan, okay? Hindi pa. Okay, guys. Guys, sorry. Welcome to my vlog day. Parents, couples, it's time today. It's time for you today. Pakita natin sa mga anak natin na mahal natin yung asawa natin. Amen ba yun? Sabi mo sa kanya, kakampi kita. Sabi mo, kakampi kita. Kakampi kita. Hindi mo ako kaaway. Sabi mo, hindi mo ako kaaway. Nag-aaway kayo, no? Okay, kaaway kita, oo, kanina din. Yun lang. Kakampi kita, hindi tayo kaaway. Church, parents, and children, sa isang family, normal ang merong problema. Hindi normal yung nasisira ang pamilya. Dahil ang gusto ng Diyos, sabi ng Diyos, kung ano yung pinag-isa niya, walang sino man ang pwedeng makapaghihiwalay. Malinaw? What God had joined together, that no man put asunder. Tuloy tayo. Talk about them when you sit down or when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses, and on your gates. Now, 3 things that we can give, yung pinakamagandang regalo na pwede tayong ibigay sa ating mga anak. Number 1, 3 gifts to give your children. Number 1 is a community worth having, a standard worth achieving, a faith worth sharing. Ito yung magandang values na legacy na pwede mong ibigay sa mga anak natin. Hindi yung yung material sa buong mundo. Malinaw ba tayo? At dapat, parents, makita sa atin. Do you hear me? Yes or no? Mahina. Yes. Tama na ang pagiging passive. Number 1, pag himay-himay natin, a community worth of having, sabi doon in Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, hindi individual ang sinabi, kundi as a community. Now, church, tingin sa akin, pag sa Jewish costume o
culture. Meron nga R niyan. Basta kultura. Okay? Ano ba yung pag sinabing community? Meaning, group of families. Nandyan si tita, si tito, yung basta community. Hindi yung community na nakikita natin, kundi tayo ay isang community pag ikaw ay belong sa isang family. Love the Lord your God with all of your heart. Okay, here, dapat now church, families na nandito, tingin sa akin, please, parents. Conflicts sa mag-asawa, hindi yan normal, kumbaga. Okay? Hindi normal pag tumagal ang conflicts. Now, kaibigan, parents, tingin sa akin, dapat ang bahay natin, lagi ko sinasabi, is playground. Hindi battleground. Sa mga soon-to-be parents, huwag niyong ipakita sa mga anak ninyo na kayo ay nag-aaway, nagsasagutan. Di ba na rin yung may kwento na yung bata naglayas sa bahay? Nakita ng pulis, uy, bata, nasan ka? Saan ka galing? Pagsigusgusin yung bata, naglayas ako, sabi ng bata. Sabi ko, bakit? Taga saan ka ba? Sabi ng bata. Sabi ng pulis, bata, taga saan ka? Sabi ng bata, sa impyerno po. Taga impyerno ka? Oo. Sino yung nanay at tatay mo? Si Demonito at si Demonita. Kasi lagi narinig niyang mag-asawa, narinig sa kanyang tatay, Demonito ka, demonyo ka, di ba? Makaalis na ka sa impyernong bahay na to. So, akala ng bata yung bahay niya impyerno. Now, church, tingin sa akin, kidding aside, nakakatawa, pero baka balang araw, pag hindi natin inihanda yung ating sarili na magiging family man or woman someday, ay nako, aatakihin ka ng kaway. Malinaw? Okay? So, hear, O Israel, love the Lord your God, the Lord our God, the Lord is one. Now, church, pakibasa sa screen ninyo, who, listen to this, again, who and what you expose your children to will shape who they become and what they believe. Naku, kaibigan, ako, lagi kong tinatanong kay AJ, sino ang barkada mo? Okay? Sino yung mga kasama mo? Saan mo ba sinishape ang anak natin? Pag tinanong kita ngayon bilang parents, saan mo siya sinishape? Depende kung saan mo sila ini-involve at kung sino yung mga taong nasa paligid nila. Okay? Malinaw ba? Para mas malakas pa yung boses ni Ahijah ba yan? Di ba? Nakakuha nyo? Okay, sabi ng verse, Proverbs 13:20. Can we read this together? 1, 2, 3, go. Walk with the wise and associate with fools and get it in what? Where? In trouble. Kabataan, parents, especially tayo, I'm so blessed. Ako blessed. Why? Number 1, hindi lang ako may handle ng couples, kundi ako mismo mayroong couples na inaatinan. Nakakatawa. Kasi gusto kong matuto. Gusto ko pang mag-grow, hindi lang dahil porket pastor ako. No, gusto ko pang matuto. Gusto ko pang matuto bilang isang ama, bilang isang asawa. At yung mga couples na nag-meet kami, although pareho pa kami lumalaki, okay? Si kain ng kain, nakakatawa. Pag kami kasama na Michael, meron kaming ini-impart or binibigay na advices, wisdom sa bawat isa. Now, parents, sa mga single, sa mga in a relationship, kung gusto mo maging good parent, you have to surround yourself with good people. Okay ba yun? Malinaw ba? Malinaw? Hindi. Now, church, listen to this. Parents, taas kamay. Taas kamay, parents, again. About parenting on purpose. Parents, pag walang purpose yung pagpe-parenting mo sa anak mo, someday, kakainin ka ng values sa mundong ito. Malinaw? Kaya you have to surround. Sila mami ni Charles, naku, gusto ko sila makasama sa isang group, papakagkwentuhan. Sila, alam mo, lahat meron. So you have to, sabi itong walk with the wise. Now church, listen to this. Pag mali ang kasama mo, mali din ang papasok na input sa isipan mo. Malinaw ba? Are we clear? Okay? Then sabi din doon, no, parents, you can pick your children's friends, but pakipasa, you can. Galing ano? Parents, someday, mga kaibigan ng anak mo, hindi mo pwedeng piliin. Pero yung environment nila, ay may choice mo
kung saan sila mag-grow, lalo na sa family nyo. Okay ba yun? That's why sa City Light, every Saturday, merong workshops. Okay? Kung mga anak ninyo, papuntay mo every Saturday, matututo yan. Meron tayong Kids Zone, at also meron tayong PTC. Okay? Ang nga ba yun? Basta, Jack, sorry na nag-rumble-rumble sa campus ministries. Okay, church, naku, lagyan nyo to, take this down. You can pick your children's friends, but you can influence the environments you put them in. Pangalawa, a standard worth achieving. Sabi doon in Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your strength. Now, church, dapat yung ini-input natin sa anak natin yung standard ng Panginoon. Hindi yung mga achievements. Okay? Maliting sa akin. Church, ulitin ko ha. Dapat i-input natin lagi sa isipan ng anak natin na mahalin ang Diyos. Church, parents, natingin sa akin. Madalas sinasabi ng parents, kaya mong abutin yung pangarap mo. Tama? Yung goal mo. Alam mo, parents, tingin sa akin. Please, gawin natin to. Dapat, i-emphasize natin yung growth compare sa goal. Nakukuha niyo ba ako, parents? Dapat, ilagay natin sa mga anak natin yung growth, yung growing spiritually. Compare dun sa goal. Kasi madalas, parents, sinasabi natin sa anak natin, someday magiging engineer ka. Di ba, someday magiging president ka, magiging good leader ka. No, ipasok natin yung growth na makilala na nila kung sino yung tunay na Diyos. Now, church, listen to this. Pag ang growth ang na-emphasize, yung goals, yung mga dreams nila ay susunod. Malinaw ba? Dapat lagi natin sasabihin sa kanila yung reward. Hindi yung blessing. Punta ka sa church para ma-bless ka. Gawin mo to para ma-bless ka. Di ba? Lagi ito sinasabi sa mga anak natin, tumulong ka sa kapwa para ma-bless ka. Hindi ang blessing ang goal natin. Yung reward natin someday sa langit. Na kung saan ma-enjoy natin forever. Dahil yung blessing, now church, tingin sa akin, duro mo katabi mo. Ay, wag na. May mag-asawa mo iduro. Okay, baka mag-aaway kayo. Blessed ka na. Sabi mo nga, blessed ka na eh. Pag hanapin mo yung blessing, i-blessed ka na. Mali lang yung perspective mo. Sa mga anak ko, sila JD, AJ, alam mo yung discipleship, kwentuhan, kahit na once a month, okay lang, at least meron. You have to impart yung growth spiritually. Makita dapat nila yung pagkatao, napaka-importante ng karakter ma-develop. Okay? Pag na-develop ang karakter, mga kapatid, ma-develop yung attitude. Pag na-develop yung attitude, ma-develop yung mindset, yung perspective. Nakukuha niyo ako? Dapat tayo mag-focus sa karakter ng ating mga anak. Mga kabataan, mag-focus kayo, ma-develop ninyo ang karakter. Kaya siya suplado, nakasimangot kasi pangit ang karakter. Okay ba yan? Kaya lagi nagdadabog, hindi gumagawa sa bahay dahil pangit yung karakter. Dahil mali ang pini-emphasize ng parents, kundi kung ano yung panlabas lang, hindi yung nasa loob. Muntik na masabi ko yung panlabas at dapat yung nasa loob. Malinaw ba? Okay? Sabi doon, love your God, love the Lord your God with all of your heart. Now, all, not half, all your soul, and with all of your strength. Number 3, and last, a faith worth sharing. Now, parents, in Deuteronomy 6 and 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. You have to impress a faith worth sharing. Alam mo, tinatanong ko lang, AJ, anong klaseng family meron tayo? Nakita nila, nag-usap namin ni Joanne kahapon, alam mo, nakakatuwa. Sabi ni Joanne, PJ, alam mo, minsan yung mga tao, totoo talaga, no? Yung nakikita nila, yung kung nasan ka ngayon. Hindi nila nakikita kung ano yung pinagdaanan mo noon.
No, mga kapatid, especially parents, always remind your children kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ninyo. Okay ba yun? Dahil kaibigan, parents, kausapin ko kayo. Kailan yung huling nakita nag-pray ka? Bukod sa pagkain. Kailan yung huling nakita nila nagbasa ka? Nagdasal ka? Kailan yung huling nakita at narinig nila na sinabi mo sa asawa mo na mahal kita? Okay? Kailan yung huli? Nagrereklamo yung bata. Sabay hindi daw nakikita. Joke lang. Alam mo, magulang, especially ngayon, parents, hanggat may oras pa. Now, parents, look at me. Parents muna. Tingin sa akin. Ito yung chance, naniniwala ako, na ibinigay ng Diyos sa atin ngayon para ayusin natin yung dapat ayusin. Malinaw? At mga single, mga in a relationships, mga kabataan, nandito ka ngayon, hindi para lang upo dyan magpalamig. Isipin mo, someday, anong core values ang meron ako na pwedeng naming gawin sa family ko? The reason why nandito ka ngayon, wala ka pang asawa, wala ka pang anak, alam mo, God is good kasi ngayon pa lang nire-ready ka na ng Panginoon sa future mo. Pag hindi mo pinaghandaan, okay, hindi ka magiging handa. Siguradong mababagsak ka. At yung cycle, now church, listen to this, yung cycle na nararanasan mo ngayon sa family mo, mararanasan din ng mga anak mo pag hindi mo pinaghandaan. Malino ba? Pag wala kang standard ng Panginoon. Is God good? Alam mo, mga parents, yung family ba natin is worth dying for? Yes? I'm asking you, parents, ang family mo ba ngayon is worth dying for? Mahina. Mahina. Pakilakas. Yes. Ang family mo ba is worth fighting for? Pakilakas. Ang asawa mo ba, okay, is worth dying and fighting for? Yes? Fighting lang, Pastor. Ito lang po bago tayo mag-end, gusto ko lang tanongin yung mga single, okay? Mga single person. Mga young pro o mga bataan. Mga kabataan na wala pang boyfriend, girlfriend, pinag-prepare nyo ba yung magiging partner nyo? Yes or no? Na someday na ibigay sa iyo ng Diyos yung tamang tao? Yes or no? Google? Yes or no? Para mahina, mga single. Ikaw, kahit ganyan ka, meron nakalaan para sa'yo. Okay? May nakalaan para sa'yo. Maghintay ka lang. Ito lang po ang hindi ko maintindihan. Na hindi kayang abutin ng isipan ko dahil naging ganyan din ako nung unang panahon. Hindi po ako naging good husband. Okay? Yung asawa ko, nakalagkad ko lagi ko kinikwento, natulog sa tricycle, magdamag, sinaktan ko yan, nagselos ako, nagdrive ako ng motor, yung motor na AJ ngayon, okay? Natatlo kami, talagang hinaharurot ko yan mula, dahil sobrang galit ko, angkas ko silang tatlo. Okay, mula Rosario hanggang Antipolo, umaabot ako ng 120 kilometers per hour sa takbo ko. So, sobrang galit ko. Dahil gusto ko, pag namatay kami, tatlo kami, sabay-sabay. Totoo. Wala akong pakailan kung malaglag yung asawa ko basta pag ako nag-cambio, umaangat talaga yung motor. Kasi yung motor ko hindi naman ganon-ganon. Okay? May konting basta yun. Anyway, hanggang sa binago ako ng Diyos, dahil unang-una ang binago, hindi naman talaga ako. Okay? Nakita ko lang sa asawa ko. Dahil yung asawa ko, gabi-gabi, pinagpipray niya ako. Every night, meron siyang mga prayer request. Minsan nakagulo, nakalayan. Ginagawa mo sa akin. Ako ba yung demonyo? Ano mga ganun? Tiyatanggal mo ba yung demonyo sa katawan ko? Okay? Alam mo, binago ako ng Diyos dahil kung paano mag-response ng asawa ko sa akin. Kaya ako ganito. Kaya sabi ko nga, Lord, itong taong to, pinagplabang ko to eh. Pinagpray ko to eh.
Di ba? Nung ibinigay nyo sa akin, Panginoon, yung taong gusto kong makasama habang buhay, wala akong ginagawa kundi saktan. Tama? Ngayon, ibinigay na sa akin, Lord, bakit hindi ko mamahal-mahal? Hindi pinag-pray mo yan eh. John, di ba pinag-pray mo yung asawa mo, yung ganyan? Bakit hindi mo man lang maalagaan? Alam mo, one time, sumating yung Lord, no, Lord, unang-una, dapat pala ikaw yung mahalin ko muna para mag-overflow sa asawa ko. Dapat muna ang pagbabago makita mula sa akin. Sa akin muna, Lord, ayusin niyo muna yung puso ko, basagin niyo muna upang yung pamilya ko ay hindi maging kagaya ng pamilyang pinagdaanan ko noon na broken. Okay, may kabit ang papa ko, may kabit ang mama ko, hiwalay sila. Kami ang kawawa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayaw kong maranasan nila, AJ, sa pamamagitan ng Panginoon, ng maling choices. Na hindi ko nakita yung asawa ko as a gift. Kasi yung gift, kung gift yan, Panginoon, best gift pag galing sa inyo. Tama ba? Amen? Mister, dapat ganun natin, sabi nga, kung paano mahalin ng Diyos yung church, dapat ganun din ang pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang asawa. Kahit na salbahi yan, anumang ginawa yan, mahalin mo pa rin. Kasi naniniwala ko, ang love is nag-grow, progressive. Malinaw? Ipaglaban natin, mga parents na nandito ngayon, ay nako, huwag kayong magpakampante. Balang araw, susubukan ng kaaway sirain ang bawat isa at dapat handa ka. Amen? Pag once na nasira kayo, sira na lahat. Kabataan, mga parents, nako, can we read this together? Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na God is good kung kayo ay hindi okay. Clear? Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na God is good, God is big, kung kayo mismo ay nag-aaway sa financial. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin God is powerful kung kayo mismo ay hindi nyo kayang patawarin ang bawat isa. You have to show them, i-impress mo sa inyong mga anak. And mga single, someday tayo kayo kung ano yung totoo, hindi ano yung sinasabi ng mundo. Hindi yung standard ng mundo, kundi ano sinasabi ng Diyos. Clear? Are you with me? Paglaban natin. Children, nako, next week, huwag kayong mawawala. Dahil gusto ko i-extend tong topic to is about you. About yung relationship natin sa parents. Huwag na huwag kayong mawawala. Are we clear? Anong pinagkaiba ng obedience, respect, and honor? We will talk about that next week. Clear? Is God good? Tapos na ba ang Diyos sa inyo? Hindi pa. Hanggat buhay ka pa. Gusto niyo na bang tapusin yung Before we close, can you please, from your heart, tell your partner, parents, tell your partner na I love you. Promise, I love you. Okay, I love you with hug, with embrace. Pwede ba lahat yuko ang mga ulo, ipikit ang mga mata?